Magandang araw po sa ating lahat and welcome sa ating kusina. Hello mga manay! Ngayong araw ay i-ready nyo lang inyong listahan dahil another recipe na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Bali ito ay isa sa order ng aking customer na matagal ko ng customer mga manay, hindi pa ako nagvo-vlog. Kaya hindi ko talaga mahindian kahit noon pa. Ay isi-share ko rin sa inyo para pwede nyo na rin tong kuhaan ng idea lalo na kung nag-iisip kayo ng panghanda sa inyong mga okasyon na parating. So, kailangan natin ng 1 kilo mahigit na manok. Ito po ay 1.5 kilo. Napakalaki na ito mga manay. So, ang gagawin ko dito ay ikakat ko siya sa pinakalikod niya. Yan. Pwede nyo tanggalin yung puwet ng manok. Pero kung kumakain kayo niyan, huwag nyo nang tanggalin. Then, gagamit ako rito ng kutsilyo dahil hindi kinakaya ng aking gunting. Itong customer ko na to mga manay, ma-share ko lang sa inyo. Ayaw din niyang ilabas sa screen yung kanyang pangalan. So, eto, ang tagal ko ng customer to. Hindi pa ako nagbablog mga manay. Customer ko na siya at talagang hindi ko siya mahindian. So, pag nakat na natin sa pinakalikod, tatanggalin natin yung mga, ayan, yung baga. Yung dumi sa singit-singit ng kanyang pinaka ribs. Then, huhugasan natin to. So, kailangan ganyan yung style niya. Paplatin. O, di ba? Parang kala mo masikip. Sino ka dyan? So, hugasan natin to para talagang malinis na malinis. At, syempre, tanggalin din natin yung mga nakadikit-dikit na minsan. Di ba? May mga balahibo pa yan ng manok, no? So, tanggalin natin. I-check natin na maigi. So, kuskusin natin na maigi yung mga ribs niya para matanggal yung lansa. At, syempre, dun sa part ng leeg, kung may nakikita pa kayo dyan na pinakadumi, yung tawag doon, parang sa lalamunan niya, hugutin nyo para po talagang as in na malinis. At kapag okay na, ay hayaan lang natin yan sa strainer para mataktak yung kanyang tubig pa na nasipsip. So dito, ito yung ating mga pampalasa na gagamitin. Meron tayong red bell pepper, bawang, siling labuyo, at sibuyas. Meron din tayo ritong liquid seasoning, asin. Ayan, pampalasa natin. Syempre, kailangan natin ng asin. Then, meron tayo ditong, ito po ay oregano. Tapos, meron tayong pamintang durog. Meron din tayong kalamansi. Pwede rin po ang lemon. Meron din tayong olive oil. Bali, dito kakailanganin natin ng blender para ilagay po lahat ng mga sangkap na nabanggit ko. Ngayon, kung wala kayo neto, pwede naman yung food processor mga manay. So, kung wala doon sa dalawang nabanggit ko, pwede naman dikdikin ninyo. Basta as in talagang nadikdik na maigi para lumabas yung pagka-juice ng ating mga ingredients na nabanggit. So, once na pino na, eto na yung ating manok, no? So, itap nyo rin po yan ng tissue towel para talagang as in walang basa yung ating chicken. Then, irab lang natin yung ating pampalasa sa buong katawan ng ating manok. So, massage nyo lang ng ganyan. Tapos, lagyan din natin sa pinakaloob. Ayan. Para po malasang malasa. Pero, hindi ko po inubos yung lahat na binlender ko. Mga manay, nagtira po ako doon para pang-brush natin kapag nag-bake tayo. So, once na okay na, hayaan lang natin to overnight. Pero, babalutan muna natin to ng cling wrap. Pero, kung nagmamadali kayo, ay pwede naman kahit 3 oras na pagbabad. So, ilagay lang natin to sa chiller. Then, ito yung natira. Itabi rin natin. So, pagkalipas po ng magdamag na pagbabad, ito na yung ating manok. So, nababad na po yan overnight mga manay kasi yun ang kagandahan kapag nabababad ng matagal, mas masarap. So, ire-ready ko na yung ating paglalagyan kasi syempre, ibibake natin to. Kung wala naman kayong oven mga manay, pwede naman po i-grill o ihawin natin. Pwede rin naman to sa air fryer kung may air fryer kayo dyan sa inyong tahanan. So, ang gawin natin dito, ibibake muna natin to ng mga at least 30 minutes sa init na 180 Celsius. Then, babalikan natin yan para baligtarin. Then, makalipas po ang kalahating oras nating pagbibake, ay ang gagawin natin, tatanggalin muna natin sa oven para maayos natin na mabaligtad para po pantay yung pagkakaluto. Pero ang init po ng oven ko ay taas at baba mga manay. At para maganda ang pagkakaluto, nakikita nyo yung tray sa baba, lagyan nyo po ng tubig yon para po moist yung ating chicken at hindi siya mag-dry. Then, continuous lamang sa pagbibake sa init na 180. Then, eto mga manay, yung tinabi natin na natira natin na panimpla sa ating chicken. So, maglalagay po ako netong chili paste.
Pwede kayong gumamit ng chili sauce, sriracha, kung ano yung meron dyan sa inyo. Or pwede naman kung ayaw nyo na talaga ng maanghang na sobra, wag nyo na lang po lagyan. So ito kasi nakakapagbigay din to ng dagdag na linamnam talaga, as in talagang masarap para sa ating chicken peri-peri. So ito yung pampapahid natin mamaya sa ating manok. So dyan mga manay, nakita nyo hinango ko na. So, kailangan, lagi nyo pong i-check at babalik-balik na rin para po pantay yung pagkakaluto ng inyong chicken. And again, depende po yan sa laki ng manok na ating ibibake o iihaw. So, the more na makapal yung laman, malaki, mas matagal yung pagluluto. So, dito, pinapahiran ko lang palibot pati yung mga kilikili, ayan, yung mga singit-singit, para lahat po may lasa. Then, pagkatapos natin mabrush yan, ipapasok ulit natin sa ating oven. At dahil mahigit 1 oras na yung aking pagbibake, ginawa ko na pong 200 Celsius ang init. Ngayon, habang nakasalang yung ating chicken, so nagready na ako rito ng mga veggies na pang side dish natin mamaya. So, para presentable po kapag ilalagay na natin sa ating tray. So, itong sinishare ko sa inyo mga manay, dagdag idea to, lalo na sa mga hindi kumakain ng pork, ng beef. So, ito bagay na bagay sa inyo to. Napakasarap nito mga manay. So, kayo na lang po yung mag-adjust sa timpla natin. Kung ayaw nyo nga ng maanghang, magbawas na lang po tayo ng mga spices na nilalagay. Or, like ko namang sinasabi, pwede kayong maglagay ng mga pampalasa na tingin ninyo ay mas lalong magpapasarap sa inyong niluluto. So, meron tayong broccoli, carrots, at bell pepper. Meron din yan bawang. At ito na yung ating chicken peri-peri mga manay, oh. Ang bango-bango as in talaga. Humahalimuyak yung amoy kasi nga yung mga spices na pinahid natin dyan, nanunuot talaga dun sa kanyang laman. So dito, binaligtad ko na yan mga manay, kaya kailangan yung i-check, huwag nyong iiwanan para maiwasan na masunog. At habang hinihintay natin yan na maluto, so magluto naman tayo ng ating veggies. So naglagay lang ako rito ng olive oil. Mga 2 tablespoon mga manay. Then, igigisa lang natin ng bahagya itong ating carrots. Bali dito sa ating gulay, hindi natin kailangan na ma-overcook. Kailangan malutong pa rin para andun pa rin yung manamis-namis na lasa niya. Then, ilagay na rin natin yung ating broccoli. Saktong-sakto, meron ako mga nakastock dito. Then, ang ating red bell pepper at bawang. Naglagay lang ako ng white, black pepper, tapos ng ating soy sauce. So, premium soy sauce yung aking ginamit. Konting-konti lang mga manay para may konting timpla lasa yung ating gulay. So, dito hindi naman kailangan na i-overcook natin yung veggies. Mas mainam po na malutong para manamis-namis. Then, mag-add tayo ng 2 tablespoons ng pampalasa, yung pinahid natin sa ating chicken na may natira pa tayo. Kaya nilagay ko rito sa ating gulay. Yan, halu-haluin lang natin. So, pakita ko sa inyo kung ano yung ginamit ko na premium soy sauce mga manay. So, eto po yun sa magtatanong. Try nyo to mga manay, napakasarap nito sa mga ganitong pagluluto, talagang malasang-malasa kahit sa pansit. So, dahil okay na to, pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan. Set aside muna natin. Then, dito naman tayo sa ating binibake na chicken peri-peri. Dahil luto na to, makalipas po ang kulang 2 oras na pagbibake. Ayan, luto na. At talaga namang, napakabango. Nakakagutom pero hindi ko to pwedeng tikman dahil hindi para sa akin to mga manay. Order to. Bali dito nilagay ko siya sa isang aluminum foil tray mga manay. Napakaganda nito kasi kita nyo naman kulay gold. Tapos saka tayo naglagay ng mga gulay sa gilid palibot. O diba nakakasyala, talagang napakagandang ipangregalo, pangpatlock, at syempre pwedeng nyo itong pagkakitaan, at pwede nyo rin ihain sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na kung nahihirapan na kayo mag-isip ng luto sa manok. At ito na po ang ating finished product, ang ating homemade chicken peri-peri na pwede nyong subukan at ihain sa inyong pamilya. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. And again, kung walang oven pwede po ihawin at pwede rin sa air fryer. So, paalam!